PBB Collab 2.0. Solid 6, nominado ngayong linggo. Sa totoo lang, bihira mangyari to sa PBB. Yung klase ng nomination week na walang madaling sagot. Walang obvious na, ay siya na yan. Walang disposable. At higit sa lahat, lahat may mawawala, kahit sino pa ang lumabas. 6 ang nominado, Sofia, Caprice, Heath, Elisa, Joaquin, at Carmel. 6 na pangalan, 6 na kwento, 6 na rason kung bakit masakit ang eviction na to. Unahin natin ang pinakamaingay na eksena, ang kapuso side. Caprice, Heath, at Sofia sa iisang nomination list. Para kang pinapapili kung alin sa 3 paborito mong kanta ang i-delete mo sa playlist, kahit ayaw mo naman mag-delete. Kay Heath, parang normal na lang na laging nominado. Pero kung titignan mo ng maigi, hindi yun dahil mahina siya, kabaliktaran pa nga. Madalas, ang mga laging nominado ay yung laging exposed. Laging gumagalaw, laging may opinion, laging nasa gitna ng desisyon. At si Heath, ganon. Tahimik kung tahimik, pero pagkailangan, nandun. Ang tanong ngayon, hanggang kailan kayang buhatin ng consistency ang isang tao bago mapagod ang boto? Si Caprice naman, first time maharap sa ganitong klaseng pressure. At dito nagiging interesting. May nagsasabing, rich kid, may nagsasabing, ligtas na yan. Pero ang hindi napapansin ng marami, first nomination ang pinakadelikado. Dito mo makikita kung fandom lang ba ang meron ka, o kung may casual viewers kang handang lumaban para sayo. Hindi pa siya sanay sa ilalim ng guillotine ng eviction, at minsan, doon lumalabas ang tunay na lakas o kahinaan ng isang housemate. Tapos andyan si Sofia. At kung pakikinggan mo ang comments, halos pare-pareho ang tono. Naawa ako. Sayang. Gusto ko siya, pero, yan ang pinakamasakit na posisyon sa PBB. Yung mahal ka, pero hindi ka priority. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil may mas malakas sa'yo sa parehong oras. At minsan, kahit gaano ka kabait, ka-genuine, o ka-deserving. Kung maling timing talaga. Ngayon, tumawid tayo sa kapamilya side. Si Carmel, para sa marami, ang emotional anchor ng bahay. Hindi siya palaging sentro ng eksena, hindi palaging panalo sa tasks. Pero ramdam mo yung pagod niya, yung pressure niya, yung pagiging tao niya. At minsan, sapat na yun para may kumapit sa'yo. Ang tanong, sapat ba ang emotional connection laban sa solid na fandom? Si Joaquin naman, polarizing. May humahanga, may naiinis, may nagsasabing leader, may nagsasabing bossy. At sa PBB, delikado ang maging polarizing. Dahil ang boto, either buhos o buwis. Walang gitna. Kung mahal ka, ipaglalaban ka. Kung hindi, tahimik lang silang manunood na mawala ka. At si Elisa, ito ang pinaka-ironic sa lahat. Kakabalik lang, tapos nominated agad. Parang sinabihan ka ng second chance, pero may asterisk. May mga nagsasabing, double kill, may mga nagsasabing, sayang. Pero ang tanong dito, may second wind ba talaga? O sapat na yung pagbabalik para isara ang kwento niya? Kung babasahin mo ang comment section, malinaw ang isang bagay. Hindi na to tungkol sa deserving lang. Tungkol na to sa timing, fandom strength, vote splitting, at emotional loyalty. May mga nagsasabing, pal daw si kuya. May mga nagsasabing, nakakatamad ng manood. May mga handang mag-cash in, may mga handang mag-goodbye. Ganito ka-brutal ang puntong to ng PBB. At ang pinakatotoo sa lahat, kahit sino ang lumabas, may masasaktan. At kahit sino ang manatili, may magtatanong kung hanggang kailan. Kaya ang tanong hindi lang, sino ang lalabas? Ang mas malaking tanong, sino ang handang mawalan, at sino ang handang lumaban hanggang dulo? Dahil sa ganitong klaseng linggo, hindi laging ang pinakamabait ang nananatili. Hindi rin laging ang pinakamalakas, kundi yung pinakahandang ipaglaban ng tao sa labas, kahit masakit. At doon nagiging totoo ang PBB. Hindi ito laro ng awa. Hindi ito laro ng galing lang. Ito ay laro ng paninindigan. Abangan natin kung sino ang kayang dalhin ng ingay. At sino ang matatalo ng katahimikan.